Magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Ito ngayon ang pinalabas ni Congressman Franz Castro ng Makabayan Bloc ng ACT Teachers Party List, mga kababayan po natin, na posibleng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay napag-usapan umano ng ilang grupo, organisasyon, partido ng mga kongresista, mga kababayan po natin. So ito po ay hindi natin masasabi na hindi totoo or fake news lamang, sapagkat sila, ang grupong ito, ang una nang nagsabi na gustong mag-file ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Alam naman natin ang kanilang strategiya at kagustuhan na matanggal ang pamilya Digong o itong mga Duterte sa gobyerno po natin. Dahil alam naman natin na ang mga Duterte ay hindi nila makokontrol at hindi mauuto at mapapaniwala sa kanilang maling ideolohiya, sapagkat ang administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos at pamunuan ni Romualdez diyan sa House of Representatives tila ba nakikialyansa sa mga grupong ito. At ang mga Dilawan, Pinklawan ay dahan-dahan ng bumabalik sa administrasyon, at ang pagpapalaya kay De Lima ay isa pa yan na kini-question po natin, dahil napakabilis sa higit mahigit lang isang taon na pag-upo ni Pangulong Marcos. Abay, nag-recant ang mga testigo. Siyempre wala nang suporta mula sa ating gobyerno, at natatakot na rin sila. Posible yan, mga kababayan po natin, kaya bumaliktad sila at napakabilis na bigyan agad ng tsansa na makapag-fail itong si Leila De Lima. So mga kababayan po natin, itong sinasabi ni Representative Franz Castro ay hindi umano totoo, ayon kay Congressman Erwin Tolpo, mga kababayan po natin. The administration of Marcos Jr. would cooperate with the case of in the case in ICC of former President Rodrigo Duterte and all the impeachment. Patungkol naman, mga kababayan po natin, sa sinasabi ni Franz Castro na kung ito ay fake news o gawa-gawa niya lang o nagbibida lamang ito, na mayroon o manong impeachment na pinaplano itong partido o grupo ng ilang partido at ilang kongresista laban kay Vice President Sara Duterte. Posibleng ito may katotohanan. Posibleng ito ay iniingatan nila na hindi lumabas. Ngunit dahil itong si Franz Castro ay bida-bida at sila nga ang namumuno sa planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay hindi niya napigilan na maibunyag sa kanyang naging interview. Pagkatapos niyan, mga kababayan po natin, sinasabi niya ngayon na posibleng papayag umano itong administrasyon ni Marcos na papasukin itong ICC sa ating bansa. So, bakit niya alam? Posibleng may connection siya at nakukuha niya ang mga impormasyon. Ngunit ang ilang kongresista, kagaya ni Congressman Erwin Tolpo, ay wala umanong nababalitaan at idinideny ang sinasabi ni Franz Castro na nilolotong impeachment laban sa ating vice presidente. I don't know where Kong Castro got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. And I found out nga, nagsabi sa akin ng media na galing kay Kong Castro. So I asked them, my bosses, and the people upstairs are saying like, walang ganon, wala naman. Kasi I would know every time, kasi pag nag-uusap yung House leadership, mga political party leaders, kasama ako because I'm in the communications. So far, wala naman. Walang pinag-usapan ng ganun. Wala at all. Kasi wala rin naman talaga makita. Kahit na may magsampa ng kaso, siguro hindi siya uusad. Magbabasura lang because wala naman talagang violation ng Vice President. So, pero yun na nga sinasabi. How about kung in the future, kung meron, di ba? We will entertain. Pero kung wala naman, sayang. Alam mo naman, ang dami ng impeachment na pinalit sa Congress. Yung iba nag-prosper, yung iba hindi. So ganun din. We have to look at the substance. Kung meron siyang substance, nandoon yung mga sinasabing impeachable offense, then we will entertain. Pero kung wala, like right now, wala naman talaga.
So sayang. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan. So, but for now, I can tell you and I can assure you po na there's no such thing, yung plan ng impeachment versus the Vice President. So yan po ang nilinaw ni Congressman Erwin Tulfo, mga kababayan po natin. Alam naman natin, itong si Erwin Tulfo ay suportado niya pa rin itong si Vice President Sara Duterte at wala naman itong kinakampihan. Naging patas lamang ito at yun nga, syempre, kailangan niya pa rin sumipsip diyan kay Speaker Martin Romualdez. At kung ito ay may katotohanan ang umano'y impeachment, ay posibleng hindi naman talaga nito ilalabas. At ayaw naman nilang sabihin dahil wala naman talagang basihan para i-impeach itong Vice President. At ito ay gawa-gawa lamang ang mga paninira laban sa kanya. At itong isa sa mga alipores nga ni House Speaker Martin Romualdez na si House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipi ay sinasabi rin na walang basihan umano ang rumor na plot na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So isa pa ito, mga kababayan po natin. Baka posible isa sila sa mga nagluluto ng planong ito at dahil nabunyag dahil sa pagbida-bida ni Representative Franz Castro, ngayon ay todo na nila dinideny. Alam po natin yan. At sila rin ang pakana nito sa impeachment na ito dahil umano'y sa confidential fund at itong pagtanggal ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At sila rin ang umatake kay dating Pangulong Digong dahil nagalit sila nung ibinunyag nga ni Pangulong Digong ang umano'y talamak ratin institusyon itong House of Representatives sapagkat ang tinutukoy lamang ni Pangulong Digong ay yung mga kurakot lamang. Kung hindi ka kurakot, ay hindi ka kasama. Yan ang nilinaw niya. So kung sino man ang nag-react, edi sila ang tinamaan. Ika nga, mga kababayan po natin. Pero kung hindi man sila kasama doon sa mga nangungumisyon, sa mga proyekto nila, ay siyempre kailangan nilang mag-react para depensahan ang umano'y kanilang leader, ang kanilang pinuno diyan sa sinasabi nilang institusyon at kailangan nilang sumipsip dahil alam naman po natin ang kanilang budget at pondo ay nakadepende sa pamunuan sa House Speaker ng Kongreso. So alam po natin yan, mga kababayan. Kaya kung kailangang sumipsip para makahigop ng malaking pondo, ay gagawin talaga nila yan para makasipsip dito kay House Speaker Martin Romualdez. Ganun pa man, mga kababayan po natin, kahit anong paninira nila kay Vice President Sara Duterte, anong atake ang gagawin nila kay dating Pangulong Digong, mahihirapan silang tibagin ang napakatibay na suporta ng mga Pilipino, lalo na kay dating Pangulong Digong na siya nga ang pinakadabis na Pangulo sa ating bansa na hindi kayang utusan, manduan kahit anong bansa at kayang panindigan ang kanyang sinasabi at lumalaban sa korupsyon, illegal na droga, at talamak nga na bintahan ng droga, korupsyon sa ating bansa. Kaya kayo, mga kababayan po natin, huwag po tayo basta-basta maniniwala, lalo na itong kumakalat na issue sa confidential fund. Hindi po tayo basta-basta maniniwala dahil malinaw na ginastos ito ng ating Vice Presidente ng maayos at naging talkative lang ito, lalo na kung saan niya gagamitin ang confidential fund, lalo na itong pagtigil ng insurgency. Kaya ito ang naging basihan ng mga kalaban ng bayan para siya ay sirain at sabing hindi karapat-dapat na magkaroon ng confidential fund ang kanyang opisina. Ganun pa man, bago sila makagawa ng mas matindi pang galawan at paninira kay Vice President Sara Duterte, inunahan na sila, winidraw na ni Vice President. Kaya nga naman galit na naman ang mga ito dahil hindi nila alam ngayon kung ano ang next move na kanilang gawin para sirain. Plus, nag-iingay pa itong si dating Pangulong Digong. Kaya mukhang nahihirapan sila ngayon, mga kababayan po natin. At alam po natin na ang administrasyon ngayon ni Marcos ay mukhang iba ang landas na kanilang tinatahak at mukhang may plano sila talaga na papasukin itong ICC sa ating bansa. So, magkaalaman yan, mga kababayan po natin. At syempre, tayong mga Pilipino ay buo pa rin ang ating paniniwala kay dating Pangulong Digong at hindi po tayo papayag na itong mga foreigner ay papasok lang basta-basta sa ating bansa at uusigin ang dating Pangulo. Kaya sa inyong komento, opinion sa loobin, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section, mga kabayan. Salamat po.